Napilitang maglakad ang maraming commuter sa Metro Manila dahil walang masakyan sa unang araw ng nationwide transport strike. Marami sa mga stranded sa lansangan umasa muna sa libreng sakay. Patuloy na busina ng mga transport group, ibigay ang pisong taas pasahe at gamitin ng Pangulo ang emergency powers sa excise tax. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel Emil Vicky at unang araw ng dalawang araw na tigil pasada ng Grupong Manibela kontra sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo at nasaksihan nga natin yung ilan natin mga commuter na hirapang sumakay ngayong araw. Sa kalsada, dinala ng transport group na Manibela ang daing nila sa walang prenong taas presyo ng petrolyo na kumakain sa kanilang mga kita. Nakisimpatya sa kanila pati ibang motorista sa pamamagitan ng pagbusina. Dahil nakagarahe ang jeepney ng mga nagtigil pasada, walang masakyan ang mga commuter sa terminal na ito. Wala po. Mula Pasig, naglakad lang po. Totoo man, Yeah. Pasig po, pero nakasakay naman po kahit papano. Kaso nga lang po may nagwewelga. Ayun po dapat yung sasakyan ko. Sobrang nakakaiyak kasi syempre kanya-kanya naman po kaming naghihirap. Umasa sila sa mga libreng sakay ng City Hall na nagpupuno muna bago lumarga. Umaga po ngayon ito Hanggang gabi po, hanggang bukas din po. Si Edros late na sa trabaho. Nagtinitext rin ako ng manager ko. Late na nga po eh. Ang aga ko pa dito tapos ganito po yung Then ito lang po yung alternate na nila. Nagbaka sakali pa siya mag-motorcycle taxi pero nag-cancel naman ito kaya balik libreng sakay siya. Sumama kami sa truck ng libreng sakay sa Maynila. May mga pangilan-ngilang walang masakyan na commuter na naglibreng sakay. Pag-ikot ulit sa nagtahan, naipon na ulit ang mga stranded. Tiis lang, dahil wala naman kami masasakyan eh. Sa Pasig, marami ring stranded. Kahit mga babae at matanda nakikipagpunahan tuwing may dadating na jeepney. Naipon din ang ilang mga pasahero sa Parañaque. Ang iba sa UV Express na napilitang sumakay kahit mas mahal ang pamasahe. Ilan sa panawagan na mga transport group ay ibaba yung presyo ng produktong petrolyo at ipatupad sana yung binawi o kinansela na dagdag pisong pamasahe para sa mga tradisyonal na jeepney at 2 piso para sa mga modern jeep. Limos na lang, binawi nyo pa. Makihati naman kayo sa responsibilidad sa bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Paano naman po kaming mga minimum wage earner kung manghihingi sila ng konting dagdag? Paano naman po yung ibang tao na konti lang din po yung pamasahe or sakto lang yung pamasahe nila? Panawagan pa ng Manibela, silipin din ang bentahan ng mga kumpanya ng langis sa bansa at gamitin na ang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga inaangkat na petrolyo. Kailan ito ipatutupad? Pang-4 na linggo na, mahigit 120% ang itinaas kumpara sa mga karatig bansa natin na kung saan ay naglalaro lamang sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang presyo nito sa mga kalapit bansa natin. Ang mataas na presyo na hindi regulated ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Vicky, bukas ay meron ulit na tigil pasada ang Grupong Manibela at kasama na nila dyan ang Grupong Piston. Para ngayong araw na ito, ayon sa Manibela, 90% ng mga pampublikong transportasyon ang naparalisa nila sa kanilang lampas 20 na mga strike centers sa buong bansa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Pagrarasyon ng petrolyo at kuryente, pati pag-takeover sa operasyon ng oil industry. Ilan lang yan sa mga kapangyarihang nabuksan sa pagdedeklara ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency sa bansa. Kung ano ay ibig sabihin ng mga ito sa pagtutok ni Maki Pulido. Nakalatag sa nilagdaang Executive Order 110 ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga gagawin ng gobyerno para tugunan ang krisis sa langis. Pero meron ding mga kapangyarihang hindi man nakadetalya sa EO ay maaari nang gawin ng pamahalaan sa pagdeklara ng National State of Energy Emergency.
Isa dito ang pagrarasyon ng petrolyo kapag umabot sa kritikal na level at gipitan na ang supply ng langis sa bansa. Itatakda kung aling sektor ang bibigyan ng prioridad. I-allocate niya yung limited supply to whoever will be considered as the prioritized sectors. No? Siyempre, unahin ng DOE, no, yung public transport. No? I think, pangalawa, uunahin din niya yung use ng fishermen and farmers. Maaari rin daw na ilang piling gasolinahan na lang ang papayagang magkarga ng petrolyo. Dahil sa oil deregulation law, hindi pwedeng magtakda ng price cap ang gobyerno sa presyo ng langis. Pero sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, pag-uusapan nila ang posibleng mekanismo ng price control. So price control, kailangan yung tamang formula lang na hindi rin tayo mauubusan na magsara lahat ng mga gas stations natin, oil companies. Pero isang pagbantay din, tamang-tamang formula lang para lang po hindi sobrang mabigat po. If the prices are capped, oil companies will not be able to absorb losses and resort to business stoppage unless the government is willing to subsidize. This will result in fuel shortages, as the oil companies will not be able to procure supply replacements at much higher cost. Sa Section 14E ng Oil Deregulation Law, nakasaad na sa panahon ng national emergency, kapag hinihingi ng public interest, maaaring i-take over ng Department of Energy ang mga oil company. Pero malabo raw itong gawin ng gobyerno, maliban na lang kung may mananamantala. Wala po tayong capacity to take over the whole operation of the oil companies. Mga 1,000 lang po yung tao ng DOE. So we are not in the business of oil. Partner din natin dapat yung mga nandun sa oil industry, pwera lang kung magsasamantala sila na pwede i-take over natin yan. No? Pero kung hindi naman magsasamantala, okay lang. Di ba? So, I do not see that happening. Hindi makakatuloy yung pag-take over sa supply ng langis. Sa state of emergency, maaari na ring iutos ng Department of Energy ang load curtailment para itong pagrarasyon sa paggamit ng kuryente tulad ng rotational brownout. Pwede ring utusan halimbawa ang mga shopping mall o negosyo na magbawas ng paggamit ng kuryente. Yan na yung unahin muna kung sino dapat ang somehow magkaroon ng kuryente. It happens normally when the supply is not enough to meet the demand. No, and in those instances, meron siyang pinapatay here and there, mauna muna ibang lugar na magkaroon ng kuryente. Sinuspindi naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Market o WESM. Sa WESM, bumibili ng kuryente ang mga distributor kapag kailangan ng dagdag na supply. Pero may pagkakataong sa mas mahal na halaga. Sabi ng ERC, magpapatupad ito ng Modified Administered Pricing o price cap. Ngayong tumaas na rin ang presyo ng coal at liquefied natural gas sa world market. Coal at liquefied natural gas kasi ang ginagamit ng mahigit 75% ng mga power plants sa bansa. Mayroong pwedeng i-fix na singil na para sa ating mga generation companies, depende sa teknolohiya. At mayroon din naman na kung halimbawa hindi sasapat yung singil na na-fix, ay mayroong mekanismo na kung saan makahihingi ng additional compensation. We ensure that they are able to recover yung kanilang reasonable costs. Sa ilalim din ng Executive Order 110, mapapabilis ang pagbili ng gobyerno ng petrolyo at iba pang kakailanganin para matiyak ang supply na kakailanganin para harapin ang krisis. Sabi ng Power for People Coalition, sana gamitin ang kapangyarihang yan para mabigyan ng solar panels ang mga nasa laylayan o mga gumagamit ng 200 kilowatt kada buwan. Malaking kabawasan na kasi sa electric bill ng mga mahihirap, mababawasan pa ang demand sa kuryente. At the very least, 50%, 30 to 50% reduction agad ng cost. Kung meron kang 500 watt system na 4 hours, right? That's 2,000 watt-hours per day. Per day na tinatanggal mo sa demand. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa kalagitnaan pa ng Abril, maaring gamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapangyarihang tapyasan o suspindihin ang excise tax sa langis.
Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magiging epektibo ang batas para rito matapos pa ang 15 araw mula nang ito'y mailathala. Ang 15-day publication rule ay requirement sa anumang batas na ipinapasa. Kahapon, nilagdaan ng Pangulo ang nasabing batas. Sa pagdinig kanina sa Senado, sinabi ni Finance Undersecretary Carlo Adriano na sa kanilang pagtataya, April 12 o 13 pa ang pinakamaagang pwedeng mag-issue ang Pangulo ng executive order para sa suspensyon o pagtatanggal ng excise tax sa langis. Yes. Now, in terms of the timeline po, kasi may 15 days na para publication and effectivity. So, the earliest that the President can issue the EO is around April 12 or 13 po, if I'm not mistaken with my numbers. Sinabi ng Embahada ng China na may malalim ng pag-uusap ang Pilipinas at China para sa joint oil and gas development sa West Philippine Sea. Bukas nila ang China sa kooperasyon, kasunod ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may rason na para sa joint exploration. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China pagdating sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East at sa pagkukumahog ng maraming bansa para matiyak ang supply ng langis, isang kasunduan ang maaaring mabuo sa pagitan ng Pilipinas at China, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang pahayag na inilabas ngayong araw, sinabi ng Chinese Embassy na ang pagsantabi sa hindi pagkakasundo at pagtahak sa joint development ang tamang landas para sa kapayapaan sa South China Sea na pakikinabangan ng mga bansa sa rehiyon at sa kanilang mga mamamayan. Nagkaroon na raw ng malalimang mga pag-uusap para sa joint oil and gas development sa South China Sea at umuusad naman daw ang diskusyon. Hanggat ipinapakita raw ng Pilipinas ang katapatan sa pakikipag-usap, mananatiling bukas ang China sa dialogo at kooperasyon. Sagot dito ng palasyo, hindi kailanman hindi naging sincero ang bansa sa pakikipagnegosasyon. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, kung anuman po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Kahapon sinabi ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro na wala pa nagaganap na joint exploration sa China sa kasalukuyan, pero maaaring napipinto na raw ito. Hindi nga lang malinaw hanggang ngayon kung paano ito mangyayari. Gayon itong 2023 lang ay pinawalang bisa ng Korte Suprema ang Joint Maritime Seismic Undertaking sa pagitan ng China, Pilipinas at Vietnam dahil labag umano ito sa konstitusyon na nagbabawal sa mga kumpanyang pag-aari ng mga dayuhan na i-explore ang likas na yaman ng bansa. Inanunsyo naman ng Pangulo ngayong hapon lang ang matagumpay na isinagawang drilling at testing sa Camago 3, isang deepwater well na bahagi ng Malampaya Phase 4 project ng gobyerno. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026, and we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. Ang Malampaya nagsusupply ng hanggang 40% ng kuryente sa buong Luzon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan na ng LTFRB ang dalawang klase ng service contracting o pag-arkila ng gobyerno sa mga public transport driver at kanilang operator. Matutulungan na sila sa gitna ng oil crisis, hindi pa mauubusan ng masasakyan ang mga commuter. Nakatutok si Bernadette Reyes. Naipon na ang mga pasahero sa kalsada. Ang iba late na sa trabaho pero hindi pa rin nakakasakay. May sumabit na sa jeep para lang makasakay. Pero wisyo ayon sa LTFRB, ang dulot ng ikinasang transport strike ngayong araw. Malaki na ang problema ng transport sector dahil sa taas ng presyo ng krudo, kung saan na po nagbabawas ng biyahe ang ating mga pampublikong sasakyan, no? Tapos dadagdagan mo pa ng tigil pasada. So it does not help anybody.
Sa Commonwealth sa Mayfield-COA, halos doble raw ang oras ng pag-aabang ng masasakyan dahil madalas punuan na ang mga jeep. Sa Parañaque City, sa halip na mag-jeep, napilitan ng ilang commuters na sumakay sa mas mahal na UV Express o mag-book ng motorcycle taxi. Ayon sa LTFRB, kahit na walang tigil pasada, kapansin-pansin na raw ang paghaba ng pila ng mga pasahero. Kaya naman nakikipag-usap na sila sa mga bus companies na dagdagan ang kanilang mga biyahe. Bukod dyan, pinag-aaralan daw nila ang dalawang klase ng service contracting. Sa ilalim ng unang modelo, libre ang sakay. Makikinabang ang pasahero pati ang mga tsuper dahil hindi na sila ang sasalo sa pagpapakarga ng diesel. Gaya sa Quezon City kung saan may mga Q-City buses na sa halip na umaasa ang kita sa dami ng mga pasahero, may tiyak na sahod ang mga driver. Mas okay kasi ma'am kasi sigurado yung kita namin. Kahit walang pasahero ma'am, may kita pa rin kami. May arawan po kasi kami. Gasolina sa company po kasi. Sa Pasig naman, bumili ng mga electric vehicle ang lokal na pamahalaan para maghatid ng libreng sakay. Malaking tulong daw ito sa mga gaya ni Reniel na araw-araw namamasahe. Nakakabawas din siya dun sa mga nagagastos mo sa pamasahe kasi usually yun lang naman yung ginagastos na malaki sa kada araw. So malaki yung nakakat neto since libre siya. Ayon sa LTFRB, kung libreng sakay ang ipatutupad, maaaring mas kaunti ang makikinabang dito. Yung 100% libre, no? Pero siyempre, kung meron tayong pondo at 100% libre, yung number of days kung kailan mangyayari to, baka ubigsit masyado, no? Depende sa pondo. Ang pangalawang modelo na pinapabura ng LTFRB ang tinatawag na net service contracting. Dito may babayaran ng mga pasahero pero discounted. Hiningi na ng LTFRB ang budget para mapondohan ang service contracting pati na ang dagdag na pondo para sa fuel subsidy. Sisigil pa rin yung ating mga driver at operator at ang discounted price. Tapos dadagdagan ng ating gobyerno para hindi naman sila malugi. Kabilang sa mga pinag-aaralang ruta ang Commonwealth at Ortigas at mga secondary roads pati na sa mga probinsya. Matagal po kasi mag-antay ng libreng sakay din po. So mas may choices po yung tao kung saan siya sasakay, kung sa libre or mabilis po na makakaalis. Pero may bayad? Opo, pero may bayad, okay naman po. Noong nakaraang linggo, may mga driver na nagsabing mas gusto nilang service contracting kaysa ayuda. Paborin dito ang transport expert na si Professor Jose Regin Regidor, Director ng UP Institute of Civil Engineering. Ang gobyerno po ang nagbabayad sa serbisyo ng ating mga public transport operators and drivers. Hindi na ako kailangan magproblema man tungkol sa presyo ng krudo. Yung ating commuters naman, hindi naman sila kailangan magkaroon ng problema dahil yung hindi naman tumakit, libre po itong sakay na to. So makakatipid po sila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Karning baboy na lagpas 500 piso kada kilo. Yan ang pinangangambahan ng Department of Agriculture sa gitna ng kasalukuyang krisis sa langis. Yan at ang presyo ng ilan pang pangunahing bilihin, tinutukan ni Marisol Abdurrahman. Hindi na naitanggi ng Agriculture Department sa Senado ang hindi mapigilang epekto sa agri-products ng krisis sa langis. Pangamba ng kagawaran, umabot sa halos 50% ang itataas sa presyo ng bigas, halos 60% naman sa presyo ng baboy. Yan ay kung lalala pa raw ang sitwasyon. Kung nagkataon, posibleng lumagpas sa 500 piso ang kilo ng pork. Hindi lang mga mamimili ang nangangamba, kundi pati mga nagtitinda. Presyo ng baboy, sumiit ang presyo. Halos linggo-linggo tumataas kami. Bakit po? Ay, siyempre alam na yun kasi nagbabayad kami ng pwesto. Hindi kami pwede huminto. Dito sa Mega Q-Mart, nasa 400 pesos na ang kilo ng pork liempo. 320 hanggang 340 pesos naman ang ibang parte. Hindi na lang puro karne yung ulam. Maghanap na lang ng ibang ulam. 380 pesos kada kilo naman ang pork sa Kamuning Public Market. Mahihirapan po talaga yung dating namin mga customer niyan. Baka pag yung 1 kilo, baka 1/4 na lang. Dati, ang taas ng piso, 2. Ngayon, 10 pesos kagad per kilo. Pag nawala na yung wala na kaming trabaho. Baka mag-iisda na lang ho. Siguro hihinto muna tayo sa baboy, baka mag-shift. Pero chicken din, alam ko tumaas din eh. So, siguro kung ano mas mababa, doon muna tayo or gulay or fish. Hanggang 5 piso naman ang itinaas ng presyo ng bigas. Umaangal man, wala namang daw choice ang mga mamimili. Titipid lang. Ano
nagtitipid. So paano to? Nagbawas kayo ng binibili? Dati, tagi-ilang kilo? Minsan, bibilang 25 Tapos 35 kilos. Ngayon, per kilo-kilo na lang. Tinatapyasan na lang namin din ng kaunti. Bawasan lang ng serving. Ganun nga po, madam. So paano yun, ma'am, kapag wag naman sana magtuloy-tuloy yung gantong sitwasyon natin at lalo magmahal pa po yung bigas? Siguro mas maganda magsara muna ng tindahan. Yun na lang talaga yun. Yun ang solusyon kasi saan kami kukuha ng puhunan? Kung tutuusin ayon sa Sinag, hindi dapat ganun kataas ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ang presyo ng palay ngayon is 28 pesos. No? Ang dapat na lalabas sa miller is nasa 46 pesos. Delivered sa retailer, sabihin natin up to retail, dapat nasa 52 to 54 pesos ang retail price ng bigas. Tayo nasa harvest time eh. Nasa 185 hanggang 190 pesos naman daw ang farm gate price ng baboy. Kaya nasa 340 hanggang 350 lang ang presyo nito. Sa tingin ng Sinag, hindi naman daw aabot sa ikangay worst case scenario. Tinanggal ng excise tax. We hope by next week, bumaba yung fuel price. Pumayag na ang National Price Coordinating Council sa rekomendasyon ng Agri-Department na ilimita lamang sa 50 piso ang benta sa kilo ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Mga kapuso, kumurot sa puso ng marami ang isang lolo tsuper na hindi napigil maiyak habang humihingi ng solusyon matapos hindi po mapasama sa listahan ng mabibigyan ng ayuda. Marami pa ring tulad niya kanina, kaya idinulog din niya ito nang makausap siya ng DSWD. Nakatutok si JP Soriano. Hindi na ipasa yung mga record. Papuntang City Hall, papuntang LTFRB, walang record. Kalmado lang nung una ang 72 taong gulang na si Mang Jaime habang ikinukwento kung bakit siya hindi nabigyan ng ayuda kahapon. Nagbiro pa nga sa isang punto. Kanalaman lang niya, hindi ako kay Marcos, ang krudo. Pero maya-maya pa. Mr. President, parang nakakaiyak lang po. Wala lang po kami makapitan. Wala lang tumutulong, walang mautangan. Alam, maakso na ng gobyerno yung problema namin ngayon, makakuha man lang. Ayuda. Awa niyo na po. Kaya magalala po talaga kami. Paano makakuha kami na kahit ang krudo man lang? Paano makapaghanap po? Hindi naman importante ayuda, yung pang-krudo lang. Ang gusto niya, maituloy ang pamamasada ng jeepney na 37 taon na niyang ginagawa para itaguyod ang pamilya. Napanood yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya inutusan ang Department of Social Welfare and Development. Kaya kanina personal siyang binisita at pinaliwanagan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Naipaabot na rin ang tulong at nabanggit din ni Lolo Jaime ang iba pang tsuper na wala sa listahan. Pero ang kanyang hiling, hindi lang ayuda para sa sarili. Mr. President, maraming iiyak na naman po ako, pasensya na po. Isa pa po inaalala ko, Mr. President, hanggang kailan po yung gera? Hindi na po biro ito. Marami pong mawawalan ng trabaho, Mr. President. Yung kay Lolo Jaime, yung kanyang entitlement na 5,000, pero GP, si Lolo Jaime, isa lang sa marami na nangangailangan ng tulong. Ang instruction ng Pangulo, oo, tulungan hanapin namin si Lolo Jaime, pero lahat tulungan. Walang tsuper na qualified ang maiiwan. Hanggang kanina, halos walang nabago sa sistema ng paayuda naman sa mga delivery rider bilang alalay para maituloy ang hanap buhay kahit sobrang mahal ng petrolyo. Pasado alas 10 ng umaga, ganito po kahaba ang pila ng mga kababayan nating riders na kukuha po ng payout na 5,000 pesos bilang ayuda sa nangyayari pong krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At bagaman may mga naabutan ng tulong tulad ni Mark. Dati yun, nakaka 1,000 pa ako simula alas 6 hanggang alas 10. Ngayon wala na ako eh. Minsan nakakauwi kami 300 na lang, 400. Marami pa ring nagsakripisyo ng kita, pero wala sa listahan ng mga pwedeng tumanggap ng ayuda. Sabi sa amin, tanungin namin sa sa company
Sabi naman ng company namin, tanungin namin sa LTFRB. Parang pinagpasapasahan lang kami. Dahil sayang sa oras na pwedeng ginugol nila sa trabaho, posible kayang malaman nila online kung wala sila sa listahan para dumiretso na sa registration imbes na pumunta agad sa payout center. Hindi pa tiyak kung pwede yan, pero sa ngayon, pinag-register muna ang mga wala sa listahan sa nakapaskil na QR code at kinuhanan ng detalye sa LTFRB booth para ma-check sa mga kumpanya at maghintay sa itatakdang schedule ng special payout sa mga wala sa listahan. Gas pa lang namin mag-ikot-ikot kami, sobrang laki. Kaso ngayon, wala pa yung pangalan nyo. Okay lang sir, magtiis. Antayin natin kung meron. Hindi pa rin pulido ang listahan kahit kung tutuusin. May karanasan na ang gobyerno sa pamamahagi ng ayuda noong pandemya. Pandemic pa lang, rider na ako Wala yung pangalan ko sabi ko, ba't ganun? Ayon sa DSWD, ang listahan ay galing sa LTFRB na galing sa mga operators. Bagay na patuloy pa rin daw sa pagtitiyak na updated. They're being updated as we go along. That's the sad part in the sense na meron si LTFRB nung operators, pero alam naman natin rin sa baba, yung drivers mabilis magpalit But hindi niya na nadideclare sa LTFRB. So we really have to make sure na mabuo natin yung list. Ayon sa LTFRB, hindi masasama sa listahan kung kulang ang impormasyon ng isang benepisyaryo tulad ng birthday, address at buong pangalan. Nakatakdaan nila silang magpulong ng DSWD at ng mga LGU para ayusin ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. O sa LPG naman, posibleng umabot sa hanggang 1,500 pesos ang isang tangke ng LPG sa Abril ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA. Dahil yan sa pagtaas ng shipping cost, bunsod ng limitadong access sa Strait of Hormuz. Mas mahal yan sa kasalukuyang presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG sa Metro Manila na nasa mahigit 825 pesos hanggang mahigit 1,135 pesos. Ayon sa grupo, iniutos ang Department of Energy sa pribadong sektor na ituloy ang pagbili ng LPG anuman ang presyo. Bago nito ay sinabi ng Energy Department sa Senado na panghanggang 25 araw na lang ang supply ng LPG sa bansa. Pero ang sabi ng LPGMA sa baling tanghali kanina, na update na daw yan kasunod ng pagdinig ng Senado. Pang 35 hanggang 40 araw na nila ang inventaryo ng LPG. Nilayasan ni Senador Rodante Marcoleta ang pagdinig ng Komite ng Senado na sumisilip sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay sa krisis sa enerhiya. Hindi kasi siya kontento sa paliwanag ng DOE at ng mga kumpanya ng langis kung bakit ibinebenta na nila sa mas mataas na presyo ang inventaryong nabili nila sa mas murang halaga. Nakatutok si Marie Zumali. Like on the ground. Mga pinuno at opisyal ng mga oil companies sa Pilipinas ang humarap sa pagdinig ng Senate Protect Committee o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee. Sa pagdinig, inilahad ng mga kumpanya ng langis na may sapat pa naman daw silang inventaryo ng langis hanggang sa huling linggo ng Abril at Mayo. Pero nananatili raw walang katiyakan ng mga susunod na importasyon dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. The supply is tight, but for Chevron, it's still manageable at least for March and April. We are exerting best efforts to still go beyond the minimum, making sure that we have enough stock coverage. Fortunately, we have kept all our stations open. They are still adequately supplied. So wala pa po nagsasara sa aming network of stations. Our incoming importations are still arriving, but we haven't received any confirmation for future deliveries beyond April. Inamin naman ni Petron Corporation General Manager Lubine Pomoceno na patuloy ang hamon sa pagkuha ng krudo at mga finished product na langis, lalo na't nahinto ang replenishment dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Supply disruption is more expensive and will be catastrophic consequence for the economy. Si Senador Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng oil companies maging ang DOE kaugnay ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng umiiral pang inventaryo. After 2 weeks, 110 na nga ang ginamit So inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that?
Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yes, it's really Hindi, yung exactly. passed on to Oh, yan na nga eh. consumers. There should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's But now you are not deregulated. Hindi na kontento si Marcoleta sa paliwanag, kaya maya-maya pa. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair? Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Kaalis kung frustrated ka, wala kang sagot na nakuha. Ha? Ayaw nila sumagot po. Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin sagot. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghahanap ang Pilipinas ng iba't ibang pinagkukunan ng langis, habang natitirang supply ng bansa ay inaasahang tatagal na lamang daw ng hanggang 45 araw. Meron din na Russian oil na dumating na sa Bataan, crude oil yan, na rine-refine ng Petron yan. So patuloy naman, so far patuloy naman na dumadating. Weekly meron tayong mga stocks na dumadating. So itong ginagawa rin ng ating pamahalaan, we're trying to manage demand. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ngayong halos mamatay ang kabuhayan ng mga tsuper sa gitna ng mga mega oil price hike, muling nabubuhay ang bayanihang tumulong sa marami noong pandemya. Mga kapuso, yan po yung mga community pantry na pareho rin ang hiling. Magbigay ng ayon sa kakayahan at kumuha lamang ng kailangan. Sa Quezon City, may mga tumugon na at nagbibigay ng pag-asa at nakatutok si Mark Salazar. Sa gitna ng kawalang katiyakan noong pandemya, umusbong ang liwanag ng pag-asa at pagtutulungan dahil sa isang maliit na kariton sa Diliman, Quezon City. Simple lang ang siste, magbigay ng naaayon sa kakayahan at kumuha lang ng kinakailangan. Yan ang community pantry na lumaganap hanggang maging movement ng bayanihan. Makalipas ang 5 taon, ngayong humaharap na naman ang bansa sa malaking problemang dulot ng mahal na langis. Muling binubuhay ang community pantry sa pilahan ng tricycle dito sa Maginhawa Street, Teachers Village. Ang call to action, tulungan ang sektor na unang pinadapa ng mataas na presyo ng langis, ang mga driver ng pampublikong transportasyon. May mga tumugon agad sa panawagan at nag-iwan ng bigas, gulay, prutas at itlog. Pwede po tayong magtulungan sa isa't isa sa mga maliliit na bagay. So kung may mga extra po tayo ay at least may mga ganitong initiative. May nag-iwan din ng isang 50 pesos na papel at 40 pesos na barya. May magagandang intensyon na tumulong at ang binigay ay pera. Nandun yung intensyon na tumulong pero pakiusap nila rito ay mahirap bantayan ng pera So kung pwede ay yun na lang makakain ang iwan daw nila at kung pera man ay doon na lang ipadala sa organizer ng mga ganitong community pantry para mabili ng pagkain na siyang pwedeng pick upin ng kung sino man nangangailangan. Dalawa lang kami. Thank you. Malaking bagay din yung bayanihan, Sir. Yung hindi kaya ng gobyerno, tayo na lang. Kanya-kanyang langoy na lang. Alam naman daw ng mga tsuper na may hangganan ng tulong ng iba. Kahit pa ang ayuda ng gobyerno. Kaya nga sabi nung isa, kanya-kanya tayong langoy sa buhay. Kaya kahit lumampas pa sa 100 pesos per liter ang gasolina, langoy pa rin. Kasi pag huminto ka, wala namang kakainin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok, 24 oras. Pagbayad ng danyos para sa pinsalang tinamo ng Iran sa kaguluhan sa Middle East. Yan at iba pang kondisyon ang hinihingi kung nais daw ng Amerika na wakasan ang gyera. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 26 na araw na ang palitan ng atake ng Iran at alyansang Israel-Amerika na sinimulan ng huli noong February 28. Pero wala pa ring malinaw na negosasyon para tuldukan ang krisis. Si
Si US President Donald Trump ang ilang beses nagsabing may dialogo sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpadala pa ang Amerika ng 15-point proposal o panukala sa Iran, kabilang ang paghinto ng Iran sa ballistic missile program nito. Idinaan ang panukala sa Pakistan bilang intermediary. Nauna ng pinabulaanan ng Iran na nakikipagdialogo sila sa Amerika, sabay sabing sarili lang ang kausap ng US. At ang 15-point proposal ng US hindi tinanggap ng Iran, sabay latag ng sariling kondisyon para tuluyang matuldukan ang giyera. Yan ang pagtigil sa agresyon ng kanilang kalaban, pagtitiyak na hindi na mauulit ang giyera, bayad sa pinsala nito, pagtigil sa kahit anong giyera kabilang ang mga resistance group, at pagkilala sa soberenya ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, wala pang tugon ang Amerika sa mga kondisyong ito ng Iran. Tuloy rin ang mga pag-atake gaya ng missile attack sa Abu Dhabi na ikinasawi ng dalawang individual. Samantala, sinabi ng Iran sa United Nations Security Council na maaring makatawid sa Strait of Hormuz ang non-hostile vessels basta't makikipag-ugnayan ito sa otoridad ng Iran. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.